Kung hey Fat Choy po sa inyong lahat, maligayang bati sa lahat ng ating mga kapatid na nasa China, nasa Hong Kong, sa lahat po ng Chinese community, dito sa Binondo. Ang ganda-ganda ng mga fireworks na nakita ko. It's the year of the dragon. The symbol of strength and power and prosperity. Akala ng iba, masama ang dragon. Hindi po. Well, it depends. It depends on the kind of a dragon. As usual, may kinalaman po yan sa kung anong klase. Anyway, guest po ako sa Rotary as a speaker last night. Marami kaming tinakal, marami kaming pinag-usapan. Nakakatuwa kasi they were very receptive at yung pala matagal na silang naghihintay ng mga katulad ko na nagsasalita tungkol sa alternative medicine, complementary medicine, at mga bagay na may kinalaman sa regression. Alam naman po siguro ng mga followers ko na I'm a licensed hypnotherapist. I'm a clinical hypnotherapist. Nag-aral po ako sa Atlantis University ni Edgar Cayce, sa University po ni Edgar Cayce in USA, Virginia. Anyway, ang pag-uusapan po natin yung tungkol sa mga nangyayaring hindi maganda sa mga taong mababait naman na hindi mo akalain na mangyayari sa kanila. Hindi lahat naniniwala sa law of karma. Hindi ibig sabihin na komo mabait ka, wala nang masamang mangyayari sa'yo. Hindi po. Merong kang tinanggap na misyon bago ka bumaba. Kasi lahat na nangyayari sa buhay ng tao, bago mangyari, ay alam na natin usually. Hindi man 100%, kasi by choice pa rin eh. May free will tayo. Pag nagkakamali ng pili, saka po nangyayari yung hindi maganda. Hindi po ba kasi may right, may wrong. Pagka ang tao napakabait, pagkatapos kung ano-anong disasters ang nangyayari sa kanila, dalawang bagay. Karmic, tinanggap nilang mangyayari yon sa kanila, sa family nila, dahil it's a test and you wanted to help that family member eventually, and for you to learn how to be patient and have faith irregardless of whether kung ano-ano nang hindi maganda ang nangyayari sa inyo. Okay, yan yung isa. Yung isa naman po, may kabwisitan o malas na dumikit sa inyo. Totoo po yan. Kasi may malas na bahay, may malas na gamit, may malas ng wallet. Totoo po yun. Pagka malas ang wallet ninyo, palaging walang laman, hindi ibig sabihin, kahit nakayod kayo ng kahit, palitan mo muna. It might help. Believe me, it's true. Believe me, it's true. So, meron akong nakitang family na pagkababait, pero may masyadong mabigat yung dumikit na kamalasan sa buhay nila. Pero balanse naman, I suppose, bago nangyari ito, because of their kindness and good-heartedness, binigyan naman sila, they're very prosperous, binigyan naman sila ng maayos na pagkabuhay. Pero yung mga bagay pong yan, maaring maiwasan o maputol. Meron po akong nagagawang paraan on how to do that. Pero just the same, ang pinakamahalaga yung acceptance, yung accept the fact that this thing is happening, never lose faith in God, always, always. So yun po, yun po yung bagong message ko sa inyo. Ang dami pong kababalaghang nangyayari ngayon. Yung the fight between the good and the evil, yung gera sa langit. Akala ng iba, what's going on right now that they can feel and some people can see, ngayon lang nangyayari. Hindi po. Matagal na pong naglalabanan yan. Nalaman ko po yan at nakita more or less
In my 20s, mga 20 anyos po ako, meron pong gera talaga sa langit. Pagkatapos, sinabi po sa akin noon na unti-unti, maramihan na po ang kukuning mga tao, yung mga mamamatay. So, you always have to be prepared. Mag-iingat po kayo. Palaging iiwasan sumama sa mga hindi magagandang klaseng, ibig sabihin yung mga masasamang ugaling tao. Some people kasi, maraming mga tao na pagkababait, meron akong isang kaibigan na ang ganda-ganda niya, pero ang bait-bait niya. Palaging gusto niyang tumulong. Palagi niyang kinukup-kup at sumasama dun sa mga tao na palaging nangangailangan at palaging down. Alam nyo, inaabuso siya. Kasi hindi lahat na nangangailangan, hindi lahat ng down na down ay mabuting tao. Kung minsan, kaya ganyan ang inyong sitwasyon sa buhay, dahil din sa meron kayong pinagbabayaran o yung ugali ninyong dapat ninyong mga bagay na matutunan. Okay, itong kaibigan ko na to, tulong ng tulong ng tulong. Hindi niya alam na, well, eventually, nalalaman niya na linuloko siya. Kung gusto niyo pong tumulong sa mga taong nangangailangan, tumulong po kayo, walang masama doon. Lahat ng gusto niyong tulungan. But don't stay too close to them. Huwag kayong sasama. Ibig sabihin, huwag niyong barkadahin. Kasi pag binarkada niyo po yan, negative energy po yan, madadamay ka. Sinabi ko na yan noon eh. Kung sumama ka sa isang kaibigan mong hold-upper, kahit ang bait-bait mo, pagka nahuli ng pulis, dahil napasakay ka doon, sinamahan mo lang, nagkabarilan, patay ka rin kahit mabait ka. Diretso ka sa langit, yung kaibigan mo, hindi ko alam kung saan pupunta. No, baka sa baba, pero nadamay ka. So be very, very careful. I know there are so many kind people here who wants to help. Kasi ganun din po ako. Kaya lang, ako, I stay away. Kasi yung kabusitan sa buhay nila, magra-rub off po sa inyo. Parang uling. Yung uling, pag hinawakan mo o dinikitan mo, mauulingan ka rin. So, mag-iingat po tayo. Paghandaan nyo po yung sitwasyon na maraming mag-aaway-away kasi mangyayari talaga ngayon yan. Ang dami po kasing negative na bagay, negative entities and beings who are here now na nanunulusol at gusto talaga tayong pag-away-awayin para magkasira-sira at walang solidarity. Pagdasal po natin ang isa't isa. Tapos, konting hinahon, pwede namang magalit, pero wag naman pong hanggat maaari matutong magpatawad. Yun lang po. Mahal na mahal ko kayo. God bless you all. Magla-live po ako. Maybe later or tomorrow. God bless everyone. Ingat po.